So yun, nandito tayo sa shop ngayon. So 90% complete na tayo. So ito na yung ating fender, dumating na. Ayun. Ayan, ikutan natin. So isa-isayin natin yung mga parts na ginamit. Unahin natin sa braking system niya. Braking system natin 14mm na RCB. Left and right yan. Dahil naka-hydraulic na tayo. Hydraulic clutch ang gamit natin. 12.7mm sa ating Baby Master. Sa caliper din natin sa right hand. 14mm RCB din. Then UMA na quick throttle. Kasi ito sa Shopee ko lang nabili ito. Hindi ko alam kung para saan tong switch na to. Then dito sa ating left hand switch, left and right, manual lang. Kaya tapos kaya may awang yan, naka-ready yan sa race switch. Then ang preno natin sa unahan. Ayan, JBT caliper tayo. Tapos 298mm sa ating disc. May kalakalabang pa kasi na-stock lang yan. Hindi mo nagagamit yung motor na to. Tapos suspension natin, JBT. Then sa brake natin sa likod, 4-pot din. Naligaw lang ng brand Adeline. Tapos 220mm sa ating rear rotor. Then sa brake master natin, RCB. Tapos race use na footrest. Tapos naka quick shifter tayo, nakakabit na yung ating quick shifter. Medyo matagal ko na rin ito nabili. Na-stock lang talaga kung motor na to. Ni-rebuild lang natin. Version to sa ating quick shifter. Sa ating sprocket 1440 tayo na CNC. Tapos swing arm natin RCB na luxury. Yan yung paint natin dito sa ating chassis. Ang gumawa niyan, lahat ng powder coat na ginawa sa motor na to, sa chassis tsaka sa swing arm, is si Moto-X Racing. Then lahat ng parts galing kay Moto-X Racing yan, pero lang sa swing arm. Kay ito yung profile ng pinagbilan natin yan. Yan sa ating carbon, forged carbon nung pinagawa natin sa tapalodo at sa ating visor. Galing kay J-Pat yan. Then may thermometer tayo. Tapos yun lang naman, wala masyadong special dyan. Ayan. So kung ano yung nakakabit sa mga street GP, ito rin din siguro yun. So punta na tayo sa makina. Specs ng makina natin. So sa makina natin, naka plus 9 tayo. Tapos block natin JBT 66mm. Dun sa ating head, MTRT. So 21-25 yan, may ginawa lang tayo sa mga valves. Tapos throttle body natin 38mm. Tapos naka non-BBA yung ating configuration dyan. Dun sa ating clutch, bali ang lining nito is 5 piraso. Ang gagamitin yung clutch plate, yung bakal, pang barako para manipis. So bali naka 5 lining tayo dito. Sa cooling system natin, yun yung radiator
Radiator natin is Pro Taper na yung pahaba. Tapos naka oil cooler tayo. MBR1 yan. Tapos pinalatan natin ng hydraulic hose talaga kasi yung pasunod sa MBR1 na oil cooler pangit yun, sumasabog yun. Tapos SCK yung ating oil pump. Sa starter natin for S1M. Then sa electronics natin, walang nakakabit ng ECU ngayon dito. Kasi kinukumpleto pa natin yung yung ating electronics. Then sa battery natin, dahil wala pa tayong pambili ng eraser na battery, so ito na gagamitin natin. Bali shock nga pala natin is yung RCB na DB line. Tapos sa ating exhaust system, Pro liner tayo dyan. So ito yung ating gagamitin sa electronics. So Eraser Mini X na black. Tapos yung AFR module natin. Then ang kulang pa rito is yung race module natin na race function box 2.5 parating na. Ang kulang pa natin is yung kanyang race panel tsaka yung race switch, pero parating na yun. Ang hinihintay ko na lang talaga na magkaroon is yung race panel. Then sa ganitong ECU, nakalock yung dual injector settings nya. So bali babayaran yon para lang mabuksan. So ito yung mga gamit natin sa pang dual injector natin na ilalagay sa labas ng throttle body, nakakabit sa pinaka velocity. Then pag dumating na yung ating race panel, ang plano natin dyan is tatanggalin natin itong original na speedometer nya. Then dito na natin ilalagay, ikakat natin yun. Yun. Kung gusto nyo gayahin yung build natin, pwede kayo mag-PM kay Moto X Racing kasi sa kanya galing lahat ng pyesa niya. Siya din ang nag-powder coat. So dito magpapalit tayo ng SS. Ayan. So yun. Ito lang naman yun, wala naman masyadong special dyan. So ang kulang na lang natin is yung electronics natin. Alright.